Pangsanlibutang ulat. Isang kakaiba, January 4, Somo, Mongolia. Si Somo ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang interes sa Kristyanismo. Hindi ito tradisyonal na relihiyon ng Mongolia. Bukod dito, hindi siya naniniwala sa sinumang Diyos. Siya ay isang ateísta. Pagkatapos ay dinalaw ng kanyang tiyahin ang isang simbahan ng Seventh-day Adventist sa kabisera ng Mongolia, ang Ulaanbaatar. Sa kagustuhang matuto ng Ingles, pumunta siya sa mga pagpupulong ng pangangaral na pinangunahan ng isang panauhing tagapagsalita mula sa Australia. May kakaiba sa iglesia ng Adventist, at inanyayahan niya ang kanyang 18 gulang na pamangkin na pumunta. Ito ay talagang magandang lugar, sabi niya. Maraming mga kabataan doon na katulad mo. Naku tita, hindi iyan ang aming tradisyonal na relihiyon, sabi ni Somo. Ngunit patuloy pa rin siyang inaya ng kanyang tita sa simbahan. Sinabi din ng tita ang tungkol sa mga kabataan at kung paano sila kumanta at tumugtog ng gitara. Mga mababait sila, sabi ng kanyang tita. Si Somo ay pumunta sa simbahan kasama ang kanyang tiyahin. Nagustuhan niya ang Australianong tagapagsalita at ang kanyang mga kasama. Hindi pa siya nakakakilala ng mga dayuhan dati, at sila ay kawili-wili. Bukod dito, nasiyahan siya sa musika. Napakaganda nito. Gaya ng kanyang tiyahin, iba ang kanyang naramdaman doon sa simbahan. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Ito ay talagang mga mabubuting tao, naisip niya. Lagi silang nakangiti. Si Somo ay bumalik sa simbahan ng maraming beses pagkatapos ng unang pagbisita. Siya ay naging isang Adventist. Ang pagnanais ay lumago sa kanyang puso na ibahagi ang kanyang pagmamahal kay Jesus. Ngunit paano? Isang taon matapos maging Adventist, pumunta si Somo sa kanayunan para bisitahin ang kanyang mga kaibigan. Kilala siya ng lahat ng lokal na mga kabataan, at napansin nilang may kakaiba. Ibang-iba ka na kumpara sa dati, sabi ng isang babae. Nagbago ka na, sabi ng isang lalaki. Anong nangyari? Nakilala ko ang Diyos, sabi ni Somo. Nagtawanan ang mga kabataan. Hindi sila mga Kristiyano, at hindi sila naniniwala sa Diyos. Sa oras na iyon ay walang ulan na bumabagsak sa kanilang lugar sa loob ng 6 na buwan. Ang mga damo ay kayumanggi at tuyo. Ito ay isang problema. Kailangan ng damo para sa papakainin ang mga kabayo, baka, tupa, kambing, at kamelyo na inaasahan ng mga taga-Mongolia para sa pagkain, langis, at transportasyon. Isang himala ang kailangan para wakasan ang tagtuyot, at nagpasya ang mga kabataan na subukin ang Diyos ni Somo. Kung talagang umiiral ang iyong Diyos, dapat kang manalangin para sa ulan, sabi ng isang batang lalaki. At ang ibang mga kabataan ay sumang-ayon. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng iyong Diyos, wika ng isa pang bata. Pinagsama-sama ni Somo ang lahat ng mga kabataan. Okay, gagawin natin, sabi niya. Sabay tayong manalangin. Nanalangin siya sa Diyos para sa ulan. Kinaumagahan, bumuhos ang ulan. Bahagyang bumagsak ang mga patak ng ulan noong una, ngunit pagkatapos ay bumukas ang langit at bumuhos ang malakas na ulan. Laking gulat ng mga kabataan. Tumakbo sila papunta kay Somo, sumisigaw, umuulan. Umuulan. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang maniwala sa Diyos. Wow, totoo ang iyong Diyos, sabi ng isa. Gusto kong malaman ang higit pa, sabi ng isa pa. Si Somo ay bumuo ng isang maliit na grupo ng 10 mga kabataan. Binasa niya ang Biblia sa kanila, nanalangin siya kasama nila, at tinuruan niya sila ng mga awiting Kristiyano. Ang grupo ay nagkikita araw-araw sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ay bumalik si Somo sa kanyang tahanan sa lungsod. Ilang taon na ang lumipas mula ng mahimalang pag-ulan.
Si Somo ay naging isang pastor na Adventist at ngayon ay naglilingkod sa kabisera ng Mongolia, ang Ulaanbaatar. Walang simbahang Adventista ang naitatag sa rehiyon kung saan naganap ang himala. Ngunit ang mga kabataang nakasaksi ng ulan ay nananatiling tapat sa Diyos. Marami rin sa kanilang mga magulang ang tumanggap sa Diyos. Walang simbahan doon, at walang pastor doon, ngunit naniniwala sila sa Diyos kahit ngayon. Sabi ni Somo, naniniwala sila pagkatapos makakita ng kakaiba tungkol sa Diyos ng langit. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering ay mapupunta sa isang bagong Children's Recreation Center sa kabisera ng Mongolia Ulaanbaatar, kung saan malalaman ng mga bata at kanilang mga magulang na may kakaiba tungkol sa Diyos ng langit. Salamat sa pagpaplano ng masaganang handog para sa proyektong ito ng 13th Sabbath sa ika-29 ng Marso.